Gabay medalyon pangkalahatan, pampaswerte sa finance. Gabay at pampaswerte sa pinansyal na aspeto. Kung interesado ka, meron diyang basket sa ibaba ng video. Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Berto. Walang eksaktong taon, probinsya ng Davao. Minsan ang pagiging desperadong umangat sa buhay ang nagiging dahilan ng kapamakan. Lahat ay susuungin para lang kumita ng malaking halaga. Ipangtutos to sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ang naging karanasan ng ating tagapagpadala ng kwento. Naninirahan sa isang mahirap na pamayanan itong si Berto. Lumaki sa kanyang mga magulang na ang tanging pinagkakakitaan ay paglalako ng gulay. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil na rin sa kakulangan sa pera. Sa murang edad, napilitang pumasok sa kahit anong trabaho. Naranasan din ni Berto na mamulot ng pagkain sa basura para lamang mairaos ang isang buong araw. Ito ang nagtulak sa kanya upang lalong magsikap. Kailan ba uli ang lakad natin, Berto? Nababagot na ako sa bahay eh. Wika ni Oscar. Wala pa akong racket ngayon, Oscar. Kahit ako nga bagot na ako. Tugon ni Berto. Alam mo, may lakad sana ako. Pero nagdadalawang isip akong tumuloy eh. Wala akong kasama. Yun naman pala eh. Bakit? Ano bang tatrabahuin? Kayamanan, pare. Malaking bulto ng kayamanan. Mukhang pagnanakaw na naman yung iniisip mo, pare ah. Labas ako dyan. Alam mo naman na ayoko sa mga iligal na gawain eh. Hindi tayo magnanakaw, pare. Mag-uukay lang tayo. Wala kang dapat alalahanin dahil may permiso naman ang gagawin natin doon. Kinakabahan pa rin ako eh. Pero kung kikita tayo ng malaki, sige, papatusin ko na yan. Sige pare, kita na lang tayo bukas sa umaga. Antayin kita sa bahay ah. Magdala ka ng ilang pirasong damit. Magtatagal kasi tayo doon sa lugar eh. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na si Berto sa kaibigan. Pagdating nito sa tahanan, kinausap ng binata ang mga magulang. Wala namang tutol ang mga ito sa gustong gawin ng binata dahil alam nila kahit papano nakakatulong si Berto sa kanila. Kinabukasan maaga pa lang umalis na ang binata. Naghahanda na ring umalis si Oscar kaya hindi na sila nagsayang ng oras. Medyo malayo ang biyahe natin pare, pero sisiguraduhin ko sa'yo na sulit ang magiging lakad na to. Wala na sa akin ang layo ng biyahe pare. Ang mahalaga kumita tayo ng pera sa legal na paraan. Hindi lang basta pera ang kikitain natin dito. Kung seswertein, baka makita pa natin ang mga kayamanang binaon ng mga Hapon sa lugar. Nagtataka lang ako pare ah. Bakit hindi mo kinagat yung trabaho noon? Wala kasi kung kasamang mapagkakatiwalaan pare. Ikaw lang naman ang kaibigan ko simula noon eh. Kilala kita at alam kong hindi mo ko ilalaglag. Kung sa bagay, kung sakaling totoo man ang sinasabi mo, hindi ko rin ipagkakatiwala sa ibang ganitong trabaho. Pero yun nga pare, magtiwala ka sa akin. Lihitin mong kayamanan ng hukay natin. Nga pala, sundin mo lang ang sasabihin na makasama nating albularyo. Sila ang higit na nakakalam ng lugar eh. Wala namang problema sa akin pare. Alam mo namang masunurin akong bata eh. Mahigit 4 na oras ang biyahe papunta sa bayan na sakop ng baryong pupunta ni Berto. Lalakad sila paakyat ng kabundukan ng mahigit 1 oras para lang makarating sa mismong lugar na sinasabi ni Oscar. Pagdating pa lang sa baryo, ipinakilala ni Oscar sa kaibigan ang kanilang makakasamang albularyo. Pare, ito si Tatang Ingo. Makakasama nating albularyo. Tatang Ingo, ito si Oscar, kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, mapagkakatiwalaan natin to.
Wala naman akong nakikitang masama sa kaibigan mo. Basta palaging tandaan ang lahat ng sasabihin ko ha, pagdating natin sa lugar. Tugon ni Tatang Ingo. Matanong ko lang po, huwag niyo po sanang mamasamain ha. Anong lugar po ba yung pupuntahan natin? Bakit kailangan na may kasama tayong albularyo? Magandang katanungan. Ang lugar na huhukayin natin ay dating pamayanan ng mga katutubo, libingan ng mga babaylan. Nanlaki ang mga mata ni Berto nang marinig ang sinabi ng albularyo. Dito nakaramdam ng takot ang binata. Libingan ng mga babaylan? Seryoso po ba kayo? Bakit? Natatakot ka ba? May oras pa para umatras. Hindi po, Tatang. Nagulat lang ako eh. Hindi sinabi ni Oscar sa akin ang lahat eh. Kung gano'n, ano pa ang inaantay natin? Lumakad na tayo. Binitbit ng dalawa ang mga kagamitan. Nagsimula sa paglalakad. Hapon na nang marating nila ang abandonadong baryo. Inilapag ni Berto ang mga gamit at pinagmasdan ng paligid. Nababalot ng malaking baging ang dating bahay ng mga katutubong nakatira sa lugar. Bakas pa din ang karahasang naganap na naging dahilan ng pag-alis sa mga dating naninirahan sa pamayanan. Sinalakay ng mga Hapon ang lugar na ito at wala silang tinirang buhay. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga katutubo sa kamay ng mga dayuhan. Lahat kinuha nila, maliban lang sa mga kayamanang inilibing kasama ng mga babaylan. Ang mga babaylan, kapag nabatay pinababaunan ng mga kayamanan, gaya ng mamahaling hiyas, o hindi kaya banga na puno ng ginto, ito ang huhukayin natin. Kaya maganda kayo. Mag-aantay lang tayo ng paglubog ng araw para masiguradong walang ibang taong dadaan at makakakita ng gagawin natin. Wika ng matandang albularyo. Nagpahinga sandali ang grupo habang nag-aantay ng paglubog ng araw. Medyo napagod sa paglalakad si Berto kaya naidlip ito sandali. Maya-maya ginising ito ni Oscar. Nagsindi ng solo si Tatang Ingo. Nagsimula ng maglakad papunta sa libingan ng mga babaylan. Sandali lang. Hihingi lang ako ng permiso. Oscar, iabot mo sa akin ang dala nating manok. Kinuha ni Oscar ang dalang manok. Inabot sa matanda. Ginilit ni Tatang Ingo ang leg nito. Pinatak sa buong paligid. Habang nagbubulong ng mga dasal, kasunod nito ay nagtarak ng punyal sa puno ang matanda. Ang kailangan na lang nating antayin ang sagot ng mga espiritu. Diyan lang kayong dalawa. Huwag kayong gagawa ng kahit ano na maaaring ikagalit ng mga naninirahang espiritu sa lugar. Gaya ng sinabi ng matanda, hindi umalis sa pwesto ang magkaibigan. Ilang minuto nakalipas, hindi pa rin nalalaglag ang punyal na itinarak ni Tatang Ingo. Simulan nyo na ang paghukay sa gawing ito. Hindi nahulog ang punyal. Ibig sabihin pumayag na ang mga elemento. Sinimula ng dalawa ang paghukay hanggang sa umabot sila sa lalim na 6 na talampakan. Naramdaman ni Berto ang matigas na bagay sa kanyang paa. Mukhang ito na yung hinahanap natin, Oscar. Mukha nga, Berto. Dahan-dahan lang. Siguraduhin mong hindi masisira ang libingan. Tandaan mo, kayamanan lang ang kukunin natin. Kailangang hindi masira ang mismong ataol. Marahang hinukay ng dalawa ang libingan. Ilang sandali pa. Tumambad sa kanila ang mga buto ng kung sinong yumao. Batay sa kasuotan, babae ang inilibing sa lugar. Kinuha ni Oscar ang mga mamahaling kwintas na nakasuot sa kalansay. May nakitang maliit na banga ang dalawa. Nang buksan ni Berto, punong-puno ng ginto. Nanlaki ang mga mata ng binata
dahil hindi siya makapaniwalang totoo ang sinasabi ng kaibigan. Mayaman na tayo, pare. Pigilan mo ang kasiyahan, Berto. Hindi pa tayo tapos. Hindi lang ito makukuha natin. Marami pang libingan sa paligid. Halika na, ilagay mo muna sa sulok yung nakuha natin. Ibalik na muna ng maayos ang libingan. Matapos takpan ng libingan, muling naganap ng huhukayin si Tatang Ingo. Patuloy na naghukay ang tatlo hanggang sa hindi na namalayang papasikat na ang araw. Maraming nakuha ang grupo ng araw na yon. Masayang masaya si Berto dahil alam niya sa wakas may aangat na sa kahirapan ang mga magulang. Habang inaayos ng binata ang isang kabaong, napansin nito ang punyal na hawak ng kalansay. Mukhang mamahalin ang punyal na to ah. Pasensya ka na ha. Kung sino ka man, kukunin ko to. Matapos kunin ang punyal, ibinalik ni Berto ng maayos ang libingan. Nangingi ng despensa sa ginawa. Bakit ang tagal mo, pare? Anong ginawa mo doon? Wala pre, may inayos lang ako. Tara, baba na tayo. Nagpatuloy sa pagbaba ang pangkat hanggang sa makarating sila sa tahanan ni Tatang Ingo. Nilinis ng mga ito ang nakuwang kayamanan. Sinimulang pagparti-partihin. Masayang masaya ang tatlo dahil nagtagumpay sila sa lakad. Para kay Berto, ito na ang simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Kaso nga lang ang hindi niya alam, mas malaking pagbabago pa ang magaganap. Hindi lang sa kanyang estado, kundi maging sa espiritual. Nanatili pa ang dalawa sa tahanan ni Tatang Ingo ng isang araw bago magpasyang umuwi. Kaso nga lang bago pa sila umalis, kinausap ng asawa ni Tatang Ingo si Berto. Mukhang may nakuha kang mas malagang bagay kaysa sa kayamanan, binata. Wika ni Aling Marta. Ano pong ibig niyong sabihin? Huwag ka nang magmaang-maangan. Wala kang dapat ipag-alala. Tayo lang ang nakakalam nito. Nakangiti ang matanda habang nagsasalita. Nawala ang pag-aalinlangan ni Berto. Ipinakita kay Aling Marta ang nakuhang punyal. Maswerte ka at ikaw ang nakakuha ng punyal na ito. Higit pa sa kahit anong kayamanan ng kasangkapang yan. Bakit naman po? Ano po bang gamit ng punyal na to? Ang punyal na ito, gamit ng mga babaylan sa pag-aalay. Hindi lang basta sandatang patalim. Pinasbasan, kinonsagra ng mga umalagadang talim nito upang ang kahit anong paggamitan ng sandata ay maging sagrado. Mukhang hindi ko pala magagamit ang punyal. Kung gusto nyo sa inyo na lang po. Hindi na maaaring tanggapin ang punyal na yan dahil ikaw ang pinili ng may-ari. Hindi mo lang basta kinuha ang sandata sa kamay niya. Kusa itong ibinigay sa'yo. May dahilan kung bakit napasayo ang punyal. Itabi mo. Pagdating ng panahon, magagamit mo ito sa mas dakilang paraan. Matapos ang pag-uusap, tinawag na ito ni Oscar. Kagad umalis ang binata. Pagdating nito sa kanilang tahanan, tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang dahil sa dalang pera. Habang nakahiga, pinagmamasdan nito ang nakuhang punyal. Hindi pa rin lubos maisip ng binata kung para saan ito at bakit sinabi ng matanda na sagrado ang bagay na yun. Gaya ng sinabi ni Aling Merta, itinago ito ni Berto. Wala namang nangyaring kakaiba ng mga sumunod na araw. Pero laking pagtataka ng binata dahil tila may nararamdaman itong nakasunod sa kanya. Lalong-lalo na kapag mag-isang naglalakad. Hanggang isang araw, tuluyang nalaman ni Berto ang ibig sabihin ng matanda. Naglalakad ito pauwi galing sa bahay ni Oscar nang bigla siyang harangin ng mga kalalakihan. Huminto si Berto
akmang babalik. Pero may ilan pang humarang din sa daan. Saan ka pupunta? Paring Berto, maaga pa para umuwi ah. Dodoy, ikaw pala. Anong kailangan nyo? Narinig ko sa mga tao yung biglang pagyaman mo ah. Sabihin mo sa akin, nakachamba ba kayo ni Oscar? Sino nagsabi sa inyan, Dodoy? Hindi totoo yan. Sige na, gagabihin ako sa pag-uwi. Sandali lang. Nakikipag-usap pa ako eh. Sabihin mo na kasi yung totoo. Hindi naman kami manghihingi ng malaking balato eh. Yung tama lang. Pasensya na talaga pare, pero wala ako ibibigay sa inyo. Wika ng binata sabay lakad palayo. Hinarang ito ng mga kasama ni Dodoy. Tinutukan ng patalim. Masyado ko namang madamot. Hindi ka man lang magpaambon sa mga dati mong kaibigan. Bakit ba kasi hindi ka magsikap, Dodoy? Hindi yun nangingikil ka sa ibang tao. Kung ano man ang meron ako ngayon, pinaghirapan ko yun. Kaya pasensya na, wala akong may bibigay sa inyo. Pagsisisiyan mo to. Mga bata, alam nyo na ang gagawin. Inundayan ng saksak ng isa sa mga kasama ni Dodoy Seberto. Kaso nga lang laking gulat nito nang biglang tumalsik ang patalim. Kinuyog ng mga kalalakian ng binata, ngunit sila lang din ang nagkakatamaan. Hindi makalapit ang mga ito kay Berto, bagay na ipinagtataka ng binata dahil wala naman siyang ginagawa. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka nila malapitan? Wala akong ginagawa sa kanila, Dodoy. Pakiusap, itigil nyo na to. Mapapahamak lang kayo. May ideya na si Berto kung ano ang nangyayari. Kaso nga lang hindi siya sigurado. Napatunayan niya lang na tama ang hinala nang bunutin ang punyal na nakasuksok sa tagiliran. Biglang napasigaw si Dodoy habang nakatitig sa likod ng binata. Ngunit nang lingunin ito ni Berto, wala naman siyang nakita. Nagsipagtakbuhan ang mga kalalakian na tila ba takot na takot. Maliban na lang kay Dodoy na tila hindi maikilos ang mga paa. Saan ang galing ang demonyong yan? Ano bang sinasabi mo, Dodoy? Lasing ka lang. Wala naman ako. Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil biglang nawalan ng malay si Dodoy. Nako, ano ba naman yan? Makauwi na nga lang. Anak nang, kamuntikan pa ako dun ha. Loko talagang Dodoy ito. Tumuloy sa pag-uwi ang binata. Habang hawak nito ang punyal, muli na namang naramdaman ni Berto na may nakasunod sa kanya. Marahang lumingon sa gilid ng daan, kaso nga lang wala itong nakita. Ngunit nang tumapat sa liwanag ng buwan ng binata, doon nagpakita ang malaking anino na kasabay niyang naglalakad. Sa takot ni Berto, kumaripas ito ng takbo. Hindi alintana ang mga sanga ng kahoy na nadadaanan at mga galos mula sa matatalas na dahon sa paligid. Pagdating nito sa bahay, diretsyong pumasok sa silid, nagsara ng pintuan. Berto anak, ayos ka lang ba? Saan ka nang galing? Tanong ni Tatang Goryo. Ngunit hindi sumagot si Berto. Kaya hinayaan niya ito. Sa isip ni Mang Goryo malamang lasing ang binata. Kinabukasan, muling kinatok ng matanda ang pintuan pero hindi pa rin sumasagot si Berto. Suling, nag-aalala na ako sa anak natin. Baka napapasobra sa alak. Halos gabi-gabing lasing. Kausapin mo nga, baka sakaling sa'yo sumagot. Sige na. Ako na ang kakausap sa anak natin. Eto, kumain ka nang makainom ka na ng gamot. Matapos pakainin ang asawa, pinunta nito si Berto. Ilang ulit na kumatok sa pintuan pero hindi sumasagot ang binata. Itinulak nito ang pinto. Laking gulat nang mabuksan dahil wala doon ang anak. Gorya, ang anak mo wala sa kwarto niya.
Sigurado ko bang umuwi yun kagabi? Nakita ko siyang pumasok. Paano mo nasabing wala siya sa kwarto? Tignan mo. Bukas ang pintuan, pero walang tao sa loob. Saan kaya nagpunta ang taong yun? Pero hindi. Sigurado kung umuwi siya kagabi. Baka maaga lang umalis. Madaling araw pa lang gising na ako, Goya. Di sana, nakita ko siyang lumabas ng kwarta. Maya-maya ay pumasok ng tahanan si Berto. Laking gulat ng mga ito dahil punong-puno ng putik ang damit ng binata at puro galos ang muka. Berto, ano nangyari sa'yo? Saan ka ba nanggaling? Hindi ko rin po alam, tay. Nagising ako nasa gitna ng gubat. Umuwi ka ba kagabi? Ang sabi niyang tatay ma, nakita ka niyang pumasok sa silid. Ngayon lang po ako umuwi, nay. Sa gubat nga po ako nakatulog eh. Napasobra yata ng inom kagabi. Aba Berto, mukhang inaabuso mo ang iyong katawan. Hindi po ako uminom kagabi, tay. Ang totoo, hinarang nga po ako nila Dodoy pero natakasan ko sila. Pagkatapos nun, hindi ko na matandaan ang nangyari sa akin. Pero alam kong hindi ako lasing. Kung ganon, paano kang napunta sa gubat nang hindi mo alam? Si nanay ang kulit oh. Sabing hindi ko nga po alam. Nagtataka din po ako eh. Ang mabuti pa, manatili ka muna dito sa bahay. Nang sa ganon, maipahinga ang iyong katawan. Sinunod ng binata ang sinabi ng ama. Ilang araw hindi lumabas si Goryo hanggang sa puntahan nito ng kaibigang si Oscar. Berto, ano nangyari sa'yo? Bakit halos 1 linggo kang hindi lumabas ng bahay? Kasi nagkatrangkaso ako. O tama, nagkasakit ako pare. Kailangan magpahinga. Ganun ba? Sayang, may lakad sana ako ngayon eh. Gusto sana kitang isama. Hindi na muna siguro pare. Magpapahinga muna ako. Ano ba to? May kakaibang nangyayari sa akin eh. Kagabi lang. Hindi ko malaman kung paano ako napunta sa gubat. Yan din ang gusto kong itanong sa'yo. Bakit puro agalos? Hindi ko alam pare, basta nagising ako, nasa gitna na ako ng gubat. Alam mo pare, baka nasosobrahan ka sa alak. Hindi naman ako uminom kagabi. Oo nga pala no. Pero paano hindi mo natatandaan yung nangyari sa'yo? Yan nga din yung tanong ko pare. Ang huling naaalala ko, pauwi na ako eh. Hinarang pa nga ako nila Dodoy tapos naalala ko na. May kinatakutan sina Dodoy eh. Tapos tumakbo sila palayo. Pero hindi ko nakita kung ano yung kinakatakutan nila. Nung pauwi na ako, napansin ko eh. May malaking anino na nakasunod sa akin. Tapos yun na, nagising ako sa gitna ng gubat. Naingkanto ka yata pare. Ang mabuti pa puntahan natin si Tatang Ingo para malaman natin kung ano nangyari sa'yo. Mas mabuti pa nga pare. Sandali lang, mag-aayos lang ako ha. Matapos magpaalam sa mga magulang, bumiyahe ang dalawa papunta kay Tatang Ingo. Pagdating, si Aling Merta ang nasa tahanan. Naisip ni Berto na magtanong sa matanda tungkol sa nangyayari. Hindi ba sinabi ko na tayo na magbabago yung buhay mo? Tanggapin mo ang pagbabago. Siguradong masasagot ang lahat ng katanungan mo. Pero paano ko po gagawin yun? Wala akong alam sa mga ganitong bagay. Halika, sumama ka sa akin at may ipapagawa ko sa'yo. Dala mo ba ang punyal? Opo, nandito po sa akin. Ano po bang gagawin? Huwag ka nang magtanong. Amin na ang punyal. Sumunod ka sa akin. Naglakad ang dalawa papunta sa likod ng bahay. Doon nakita ni Berto ang batong altar. Para saan po yung altar na yan? Isa kong babaylan. Taon-taon, nag-aalay ako sa lugar na ito. Halika, lumapit ka iho.
Lumapit ang binata. Nagulat ito nang biglang kunin ni Aling Marta ang kamay. Hiniwa ang palad ng binata. Ipinatak ang dugo sa altar. Biglang nawalan ng malay si Berto. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Nakita nito ang sarili na nakatayo sa harapan ng maraming tao. Nanggagamot. Biglang bumalik sa ulirat ang binata. Napatingin kay Aling Marta. Bakit po ganun? Nakita ko yung sarili ko nanggagamot eh. Hinaharap ko po ba yung pinakita nyo? Oo, iho. Yan ang tadhanang nakalaan para sa'yo. Naiguhit ko ito nang makuha mo ang punyal. Pero paano ako magiging manggagamot? Wala naman akong alam sa mga ganyan. Hayaan mong gabayan ka ng mga umalagad na nananahan sa punyal. Dito naalala ni Berto ang nilalang na sumusunod sa kanya at ang nangyari kay Dodoy. Ipinaliwanag din ni Aling Marta kung bakit siya nagising sa gubat. Ayon sa matanda, tinatawag siya ng kalikasan pero hindi niya ito natatandaan dahil hindi pa ganon kabukas ang kanyang kamalayan. Ang payo ko sa'yo, iho. Manatili ka dito. Sasanayin kita sa panggagamot. Hahasain ko ang iyong kakayahan. Ito po ba talaga yung tadhana ko, Aling Marta? Oo, iho. Hindi na natin maaaring takasan ng kapalaran. At kahit anong gawin mong pag-iwas, doon at doon ka pa rin pupunta. Tinanggap ng binata ang sinabi ng matanda. Nagpaalam ito sa mga magulang at doon na natili sa tahanan ng mag-asawang manggagamot. Maraming taon nang ginugol ng binata sa pagsasanay bago lumabas ang natural na kakayahan. Napagtanto din ni Berto na ito ang tinutukoy ng ginang na malaking biyaya sa kanyang buhay. Ngayon naiintindihan ko na po ang biyayang tinutukoy nyo, ang pagkakataong makatulong sa iba. Wala nang dadakila pa sa isang tao na may pusong tumulong ng walang hinihinging kapalit. Hindi lang tao ang nalulugod sa iyo, Berto, kundi maging ang amang may likha. Salamat po dahil sa paglilinaw nyo ng kaisipan ko. Ngayon alam ko na ang daang tatahakin. Malinaw na sa akin ang dapat kong gawin. Sa paglipas ng panahon, nakilala si Berto bilang manggagamot. Nung una, kinukutya ito ng mga nakakakilala sa kanya dahil alam nila ang ugali ng binata. Hindi lubos akalain ng mga tao na magbabago ang buhay ni Berto. Maging siya ay hindi rin inasahan ang magandang pangyayari. Nawala sa isip ni Berto ang paghahangad na yumaman. Napalitan ito ng dakilang layunin ng pagtulong sa iba. Kalaunan, tinanggap ang binata sa kanilang baryo bilang manggagamot. Maraming tao ang natulungan nito. Napagaling. Marami ang nagtatanong kung paanong natuto sa panggagamot ang binata. Iisa lang ang sagot nito. Ito ang kanyang kapalaran. Tinanggap niya lang ito at pinaglinang. Ibang-iba ka na ngayon, pare. Sikat ka na. Bertong Albularyo. Pero masaya ako sa nangyari sa'yo. Bilang kaibigan, asahan mong nandito ako palagi sa tabi mo. Maraming salamat pare ah. Alam ko naman na maaasahan kita eh. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Gaya nung sinabi ng Ali, tadhana ang nagdala sa'yo sa lugar na yon. Instrumento lang ako, pare. Pag-uusap ng magkaibigan. Nanatili sa tabi ni Berto si Oscar. Maging ito ay nagbago na ang pananaw sa buhay. Tinulara ni Oscar ang kaibigan dahil nakikita niya malaki ang pagbabagong naidulot nito sa buhay ng binata. Sa paglipas ng panahon, lalo pang nakilala si Berto, maging sa ibang bansa. Nakarating na din ang husay nito sa panggagamot. May ibang sumasadya pa sa kanya upang malunasan ang mga karamdaman
at napapagaling naman ito ng binata. Marami ang nagtataka kung saan nanggaling ang kakayahan na taglay ni Berto. Ito lang ang sinasagot niya. Galing sa amang may likha ang kakayahan ko at pawang kasangkapan lang ako. Ginagawa ko lang kung ano ang kalooban ng ama. Ang kwentong ito ay isang patunay. Walang pwedeng humadlang kung tatawagin ka ng iyong tadhana at ng kalikasan upang maging tagapaglingkod sa mas malalim na adhikain. Sumainyo ang kwento ng isang batikang manggagamot, ang taong nakakuha ng tangan ng balaraw ng babaylan. Ang susunod na kwento ay bagong istorya pa din mga kabayan. Ito ay tungkol sa kasaysayan ng angkan ng masigbinan. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Evan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Sa ating bansa, marami ang prominenteng pamilya o mga angkan na may taglay ng kayamanan. Bago pa man tayo sakupin ng mga Kastila, sila ang nagmamay-ari ng malalawak na lupain. Ang ilan ay sinasabing mula sa angkan ng mga datu at rahan na unang nanirahan sa ating bansa. Ang tawag sa kanila, mga Maharlika. Nagkalat sa iba't ibang bahagi ng bansa ang ilan sa kanila na inimpluwensya ng modernong pamumuhay. Natutong makiangkop sa pagbabago ng mundong ginagalawan at sa pagdaan ng panahon, tuluyan ng nakalimutan ang kulturang pinagmulan. Ito ang naging karanasan ng ating tampok na karakter. Paunawa sa lahat, sadyang itinago ang totoong katauhan ng ating bida dahil hanggang ngayon, buhay pa rin ang ilan sa mga nabanggit na karakter. Sa kailingan na din ng ating tagapagpadala na wag nang banggitin ang mga pangalan, lugar, eksaktong taon, kung kailan naganap ang kasaysayang inyong maririnig. Namulat sa marangyang pamumuhay si Evan. Nagmamay-ari ng malawak na lupain ang mga magulang. Minanapan nila ito mula sa kani-kanilang mga magulang. Bagaman ipinagkasundo sa isa't isa, kapwa natutunan ng mga magulang ni Evan ang mahalin ang isa't isa. Kilala bilang mabuting tao ang pamilya ni Evan sa kanilang lugar. Maraming natulungan ang kanyang mga kanununuan, dahilan para irespeto sila, tingalain, maging ng mga opisyal ng pamahalaan. Simula pagkabata, iminulat na ni Don Conrado ang anak sa kanilang adhikain na lagi nitong ipinapaalala kay Evan. Ang kayamanang taglay nila ay pansamantala. Anumang oras ay maaaring mawala. Ngunit dahil sa murang kaisipan ni Evan, hindi niya ito gaanong naunawaan. Gayunpaman, hindi nagsawa ang mag-asawang ipaliwanag sa kanya ang lahat hanggang sa tuluyang tumungtong sa tamang edad. Evan, total wala ka namang gagawin ngayong araw. Bakit hindi ikaw ang mga siwa sa pagbibigay ng mga bigas sa mga tao? Wika ni Don Conrado habang nasa pagkainan. Bakit naman po ako, tay? Para makilala ka ng mga tao. Alam mong ikaw ang magmamana at mangangasiwa ng lahat ng ito. Mahalagang mapalapit ka sa mga taong nasa paligid. Nang sa ganon makilala mo sila at malaman ang totoong dahilan kung bakit tayo nasa ganitong estado. Hindi po ba ang sabi niyo noon sa akin ni nanay, minana niyo ang lahat ng meron tayo sa mga magulang niyo? Paano nadamay ang mga tao doon? Tama ka naman, Evan. Minana nga namin ang nanay mo ang lahat, kasama na doon ang paglilingkod sa mga taong nakatira sa ating lupain. Mahirap ipaliwanag. Ang mabuti pa, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Pagkatapos mong kumain maganda ka, may pupuntahan tayo. Walang nagawa si Evan kung hindi sumunod sama.
Sa kabila ng kabaitan nito, may kakaibang ugali si Don Conrado. Ayaw itong makita ni Evan, lalo na kapag galit ang matanda. Walang nakakapigil at tuloy-tuloy itong nagwawala hanggat hindi humuhupa ang galit. Matapos kumain, nag-antay si Evan sa labas ng bahay. Nakahanda na din ang kanilang sasakyan. Ngunit sa pagkakataong iyon, si Don Conrado ang nagmamaneho. Tay, bakit ikaw yung nagmamaneho? Nasaan si Manong Tomas? Hindi pwedeng may ibang taong makakaalam. Sekreto ng angkan ng pupuntahan natin. Doon mo malalaman kung ano ang kaugnayan ng mga tao sa ating pamilya. Hindi na nagtanong pa si Evan. Hinayaan itong magmaneho ang ama. Napansin ng binatang pakyat sila sa kabundukan. Sakop pa ito ng kanilang lupain. Kaya naman maayos ang daan. May ilang kabayang makikita sa gilid ng kalsada. Kilala na ang sasakyan nila sa lugar. Kaya sa tuwing dumadaan ito, humihinto ang mga tao upang batiin ang matanda. Nakita mo na kung gaano tayo kakilala dito. Sila ang mga taong papakisamahan mo, Evan. Oo nga po. Lahat sila bumabati kapag napapadaan tayo. Ibig sabihin lang yan, talagang napakabait mo sa kanila, tay. Hindi lang kabaitan ang susi, Evan. Kailangan mo silang irespeto. Nang sa ganon, ibalik nila sa iyo ang parehong trato. Naunawaan ko po, tay, hayaan mo. Pag-aaralan ko ang lahat ng mga itinuro mo. Nang sa ganon, irespeto din nila ako balang araw. Hindi, anak. Gagawa ka ng sarili mong legasiya. Iba ako. Iba ka rin. Wika ng matanda. Matapos ay huminto ito sa harapan ng isang lumang tahanan. Dali-dali namang sumalubong ang isang lalaki. Tinatayang nasa 40 taong gulang. Magandang umaga, Don Conrado. Oh, nasan si Tomas? Bakit kayo nagmamaneho? Alam mo naman na sa tuwing pupunta ako sa iyo, hindi ko sinasama si Tomas. Masyadong madaldal ang taong yun eh. Baka kung ano pang masabi niya. Evan, tara na. Nandito na tayo. Napatingin ang lalaki kay Evan. Nagulat ito dahil hindi niya akalaing naroon ang binata. Kasama niyo po pala si Senyorito Evan. Hindi man lang kayo nagpasabi. Sana nakapaghanda ako ng makakain. Hindi na kailangan. Kumain kami sa bahay eh. Magandang umaga po, Mang Arturo. Pakiusap lang po. Evan na lang ay tawag niyo sa akin. Hindi po ako sanay na tinatawag na senyorito eh. Ayos lang po ba yun, Don Conrado? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo ang bagay na yan, Arturo. Huwag mo ko tawaging Don. Hindi ako sanay. Halika na. Pumasok tayo sa bahay niyo. Gusto ko makita ang mga alaga natin. Tamang-tama. Kakasilang lang po ng isa sa mga alaga nyo. Kaso masyado pang maaga para palabasin sila. Walang problema. Wala naman akong gagawin buong araw eh. Ang mabuti pa, ipasyal mo muna sa paligid si Evan habang inaantay natin ang paglubog ng araw. Mas mabuti pa nga po yan. Evan, tara. Ililibot kita sa buong pamayanan. Paano po kayo, tay? Dito lang ako. Iidlip sa duyan ni Arturo. Alam mong, hindi ko to nagagawa sa bahay eh. Dahil sa ingay ng bunganga ng nanay mo. Mukhang alam ko na kung bakit tayo nandito. Tumatakas ka pala kay nanay eh. Ay ganun na nga. O siya, lumakad na kayo. Arturo, ikaw na ang bahala sa anak ko. Makakaasa ka doon. Mang Conrado. Matapos ang pag-uusap, nahiga si Don Conrado sa duyang gawa sa ratan. Tumuloy sa paglalakad ang dalawa habang nag-uusap.
Kampanteng-kampante si tatay dito sa lugar niyo, Mang Arturo. Bakit po kaya? Hindi ba naikwento ng tatay mo na dito siya halos lumaki? Nanay ko nag-alaga sa kanya nung nabubuhay pa. Kaya umuwi si Don Conrado sa bahay nila noon eh. Hinahayaan na lang siya ng mga magulang dito. Kaya ayan, parang taga dito lang din siya. Ibang klase talaga yang si tatay. Napakasimple. Tignan mo yung suot na damit oh. Kamiseta, pantalong kupas, nakatsanyelas pa. Yan ang dahilan kung bakit siya kinagigiliwan ng mga tao, Evan. Simple lang ang tatay mo. Walang luhos sa katawan. Mababaw lang din ang kaligayahan. Noon pa man pansin ko na yan kay Tatay Manong. Mahilig din siya makisalamuha sa mga tao. Minsan, pinapasundo siya ni nanay. Naabutang nakikipag-inuman ng lambanog doon sa kabisera. Kasama ang mga sakada at manggagawa sa tubuan. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, ibang klase ang puso ng tatay mo. Walang halaga sa kanya ang katayuan sa lipunan. Mas matimbang ang pakikisama sa kapwa. Kaya siya nire-respeto ng mga taga dito sa atin. Saan po tayo pupunta? Maglilibot lang tayo sa pamayanan para makilala ka ng mga tao at malaman mo din ang pang-araw-araw naming buhay dito. Nagikot ang dalawa sa paligid at sa bawat bahay na madadaanan ng mga ito, sinasalubong sila. Iniimbitahan sa munti nilang tahanan. Napagtanto ni Evan kung gaano kamahal ng mga tao ang kanyang ama. Matapos ang halos kalahating araw ng pakikipagsalamuha sa mga tao, muling bumalik ang dalawa sa tahanan ni Arturo. Mabuti naman nakabalik na kayo. Arturo, may nagatid na lambanog dito. Ay alika na, alam mo na yan. Pagsaluhan natin. Sino naman kaya ang nagatid niyan dito? Si Elias. Nalaman niyang dito ako papunta. Kaya hinatiran niya ako ng 1 galong lambanog. Halika Evan, tikman mo. Masarap ang bagong gawang lambanog. Naupo ang binata sa tabi ng ama. Kinuha ang inabot nitong baso. Tinikman ni Evan ang lambanog. Napagtanto na napakasarap nito. Hanggang sa naparami sila ng inom. Bagyang tinamaan ng binata kaya napasandal na lamang. Gising na siguro ang mga alaga natin, Mang Conrado. Tara ho, silipin natin sila. O sige, tamang-tama. Bago kami umuwi, gusto ko silang makita. Tayo na Evan, sumama ka. Nang makita mo din ang mga alaga namin ni Arturo. Tahimik na tumayo ang binata at sinunda ng dalawa. Nagpunta ang mga ito sa silong ng bahay ni Arturo at doon nakita ni Evan ang mga nakailerang tapayan. Isa-isang binuksan ni Arturo ang mga ito. Maya-maya may mga sumilip na mapupulang mga mata. Nagulat si Evan nang makita ang mga nilalang na dahan-dahang lumalabas sa tapayan. Kulay itim ang balahibo. May mahabang buntot. Mas mataas ang paa sa hulihan kaysa sa harapan. Malalapad ang tenga na halos nakatakip na sa mga mata. Ano po ang mga yan, tay? Bakit meron yan dito? Mga Sigbin, Evan. Sila ang mga alaga namin ni Arturo. Sigbin? Hindi ba mga engkanto mga yan? Hindi ba sila kumakain ng tao? Nataranta ng husto ang binata dahil alam niya ang tungkol sa mga sigbin. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng totoong sigbin. Hindi totoo ang mga naririnig mo tungkol sa sigbin. Hindi sila kumakain ng tao at hindi rin sila mga engkanto. May sariling uri ang mga Sigbin. Hindi sila aswang o engkanto. Sabihin na lang natin, nakakaibang uri sila ng mga engkantadong nilalang, pero hindi sila engkanto. Mga talunano ng tawag sa kanila, Evan, o mga nilalang na nakatira sa gubat. Napapalunok ng laway si Evan. Unti-unting napapatras.
dahil papalapit sa kanya ang isa sa mga ito. At ang nakakatakot pa, naglalakad ng paatras ang nilalang. Tay, anong ginagawa ng isang yan? Huwag kang matakot sa kanya, anak. Sila ang dahilan kung bakit tayo nandito sa kasalukuyan nating estado. Simula pa sa ating mga ninuno, inaalagaan na natin sila. Ang tawag sa atin ay sigbinan. Kaunting kaalaman, ang mga sigbinan, mga taong may alaga ng isa o higit pang mga sigbin. Sinasabing ipinapasa ang ganitong uri ng kakayahan sa bawat miyembro ng pamilya. Kung ilang tao ang sa bahay, ganon din kadami ang sigbin ng kanilang inaalagaan. Ang mga sigbinan, pinaniniwala ang nagsimula sa mga ninuno natin na unang nanirahan sa bansa. Dinala ang mga sigbin mula sa pinanggalingang lupain at kalaunan. Habang dumadami ang kanilang populasyon, unti-unti ring dumadami ang mga sigbin. Karamihan sa mga sigbinan, mga permanenteng tao na nagmamay-ari ng malalawak na lupain o hindi naman kaya mayayaman. Kapalit ng pag-aalaga ng mga sigbin ang hindi masukat na kayamanan at swerte sa buhay na ipinagkakaloob ng mga mahiwagang nilalang. Balik tayo sa kwento. Sigbinan, kung ganun, isa din ako sa inyo. Bakit wala akong alagang sigbin? At saka bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin ang lahat ng yan? Yun ay sa kadahilanan na hindi pa sapat ang kakayahan mong umunawa nung bata ka. At ngayong nasa 8 gulang ka na, ipinakikilala ko sa iyo ang ating angkan. Dinampot ni Arturo ang 2 maliit na sigbin. Mistula itong malaking daga. Walang balahibo. Nakapikit pa ang mga mata na tila kakasilang palang nabubwit. Sa iyo ang kambal na sigbin na ito. Tila alam ng mga alaga namin ang pagdating mo. Itinao nila ang pagsilang ng aalagaan mong sigbin. Ang totoo, Arturo, alam kong ngayon ang takdang araw ng pagsilang ng mga sigbin. Ito rin ang tamang panahon para manahin ni Eva ng kanyang kakayahan. Teka, sandali lang. Hindi ko alam yung gagawin sa kanila. Paano ko ba yan papakainin? Ano gagawin ko? Tatay naman, oh. Huwag kang mataranta, Eva ni Diyos ko. Hindi ka magpapakain sa kanila. Amin na ang hintuturo mo. Inabot ni Evan ang hintuturo sama. Laking gulat nito nang biglang tusukin ni Don Conrado ng isang gintong punyal ang daliri ng binata. Lumabas ang dugo mula dito. Hinawakan ni Arturo ang ulo ng 2 batang sigbin. Itinapat kay Evan. Itapat mo ang dugo sa noo nilang 2. Ito magpapatibay ng inyong bigkis. Isang patak sa bawat isa. Habang buhay ka nilang paglilingkuran, Evan. Sinunod ng binata ang sinabi ni Arturo. Ngunit wala namang kakaibang nangyari. Matapos ay binalik nito ang mga batang sigbin sa tapayan. Bakit hindi mo sila pakainin, Evan? Kunin mo ang isang sako ng uling, Arturo. Teka, anong gagawin niyo sa uling? Uling ang pagkain ng mga sigbin. At kung minsan, hilaw na papaya. Hindi atay ng tao. Isinaboy ni Arturo ang isang sako ng uling sa lupa. Isa-isang nagsipaglapitan ang mga sigbin. Namangha ng gusto si Evan dahil pagkatapos kumain ng mga ito, isa-isang naglapitan sa paa ni Don Conrado at humalik. Babalik na sila sa kanilang mga tapayan. Halika na. Hayaan na natin sila makapagpahinga. Wika ni Arturo. Naglakad ang mga ito pabalik sa harap ng bahay. Nagpaalam na umuwi sina Don Conrado at Evan. Habang nasa sasakyan, hindi pa rin lubos maisip ng binata na may ganong nilalang na inaalagaan ang kanyang ama. Alam kong nagulat ka, Evan.
Pero kailangan mong malaman ang lahat ng ito. Balang araw, ikaw ang magiging tagapangalaga ng mga sigbin. Ano naman po yung kinalaman nila sa mga tao dito? Ang mga taong nakatira sa ating lupain, mga katiwala ng ating kanununuan. Simula pa lang nandito na sila, kaya hindi natin maaaring paalisin ang mga yan. Maaaring alam din nila ang sekreto ng ating pamilya, kaya mas makakabuting pakisamahan mo sila upang hindi mabunyag ng hindi sinasadya ang ating lihim. Dito naunawaan ni Evan ang lahat. Nang mga sumunod na araw nagsimula ang binata sa pangasiwa ng lahat ng ari-arian ng mga magulang. Katuwang nito si Arturo. At habang tumatagal, unti-unting nagagamay ni Evan ang lahat ng mga gawain. Ngunit kasabay nito, ang paglabas ng mga taong naiinggit sa kanilang pamilya. Bukas dadalaw ang isang kilalang politiko sa pataniman ng mangga. Hindi ko alam kung anong pakay niya, pero maigpit na kalaban ng iyong ama ang taong yun. Hindi ko alam na may mga kaaway din pala si tatay. Hindi kaaway, Evan, kundi mga taong naiinggit sa kanya at nais siyang pabagsakin. Kaso, wala silang mahanap na butas sa tatay mo, kaya gumawa sila ng paraan para masilip ang kahit anong maliit na mali sa ginagawa niyo. Anong maipapayo niyo, Mang Arturo? Pakisamahan mo lang na maayos ang taong yun. Walang mawawala kung makikipag-usap ka sa kanya, gaya ng ginagawa ng iyong ama. Sige po, ako nang bahala. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan hinarap ni Evan ang mga panauhin. Napag-alaman niya na ito ay walang iba, kung hindi ang gobernador ng kanilang probinsya. Magandang araw po sa inyo, Gobernador. Maligayang pagdating sa ating munting taniman. Wika ni Evan. Tinignan lang siya ng gobernador. Patuloy na naglakad. Napaya si Evan, pero piniling maging kalmado. Malawak ang lupaing ito ha, pero hindi nagagamit na maayos. Sa susunod na termino, sisimulan ko na ang proyekto para sa lugar na to. Isang malaking pagbabago magaganap. Teka, sandali lang po. Anong sinasabi mo? Wag, Evan. Hayaan mo siya magsalita. Pero Manong Arturo, hindi mo ba narinig yung sinabi niya? Narinig ko. Maging kalmado ka lang. Mayabang talagang matabang yan. Pag-uusap ng dalawa. Napansin ito ng gobernador, kaya kagad silang nilapitan. Mukhang may pinag-uusapan kayo ha. Maaari bang malaman kung ano yun? Wala naman po, Gobernador. Sige po, tumuloy na po kayo sa mansyon. Nasaan ang matandang si Conrado? Bakit hindi ko nakikita ang taong yon? Dalhin niyo siya sa akin. May pag-uusapan kaming mahalaga. Paumanhin po. Pero hindi makakaharap sa si tatay. Ako si Evan, ang nag-iisang anak ni Don Conrado. Kung ano man ang tatalakayin niya ni tatay, maaari po natin pag-usapan. Gusto ko ang pagiging prangka mo bata ah. Pero sa tingin mo, kaya mo bang pakinggan at unawain ang mga sasabihin ko? Hindi po ako tatayo sa harapan mo kung hindi ako handang makinig at umunawa. Kung ganon, makinig kang mabuti. Maraming taon na nakakalipas. Nagkaroon kami ng kasunduan ng iyong ama. Pagtapos ng aking termino, ipagkakaloob niya sa pamahalaang probinsyal ang lupaing ito. Dito itatayo ang pinakabagong gusali ng Kapitolyong Probinsyal. At hindi lang yun. Marami pa akong balak sa lugar na to na siguradong ikakatuwa ng marami sa aking mga nasasakupan. Kasunduan. Manong Arturo, alam niyo ba yung tungkol dito? Hindi, Evan. Nagsisinungaling ang taong yan. Walang nabanggit sa akin si Don Conrado. May katibayan po ba kayo ng sinasabi mo ngayon? Saksi ang taong bayan ang sabihin niyo ng iyong ama. Huwag ka maniwala sa kanya, Evan.
Walang nangyaring kasunduan sa pagitan nila ng tatay mo. Pilit niyang inaangkin ang lupa dahil gusto ng taong yan na mapa sa kanya ang lahat na nandito. Pabulong na sinabi ni Arturo ang lahat sa binata. Alam nito ang katotohanan. Gumagawa ng kwento ang politiko sa pagnanais na makuha ang lahat ng ari-arian ni Don Conrado. Ganun po ba? O sige, narinig ko na mga gusto mong sabihin at alam ko kung anong totoo mong pakay. Ngayon, dinggin mo naman ang sasabihin ko. Maganda ang layunin mo, Gobernador. Sino nga naman ang ayaw ng kaunlaran? Magkaroon ng magandang gusali, pamilihan, at higit sa lahat, bahay aliwan. Pero isang bagay lang ang sasabihin ko sa'yo. Hindi itatayo sa lugar na ito ang sinasabi mong pangarap. Nabura ang ngiti sa mukha ng gobernador. Hindi nito akalain. Tatanggihan ni Evan ang kanyang panukala. Anong sinabi mo? Tinatanggi mo ba ako? Wala pang tumanggi sa akin. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko sa ayaw at sa gusto mo. Lalayas ako sa lupaing ito kasama na mga manggagawa. Hindi mangyayari ang bagay na yan. Sisiguraduhin ko yan sa'yo, Gobernador. Oo nga, mataas ang katungkulan mo. Pero hindi ibig sabihin, pagmamay-ari mo ang lahat ng nandito. Kung batas ang titignan, Ako ang may otoridad sa lahat ng lupain dito. Mapapribado o publiko. Huwag mong antayin na ang kamay na bakal pa ang kumilos, bata. Nagsayang lang ako ng laway sa pakikipag-usap sa isang kagaya mo. Isa ka palang toro na tinubuan ng sungay. gusto mo nang manuwag? Hindi ko kailangan ng mga sungay para suwagin ka, Gobernador. Hindi tama ang ginagawa mo. At hindi ako papayag na lapastanganin mo ang ari-ariang ipinundar ng aking mga ninuno sa loob ng mahabang panahon. Hindi ang gaya mo ang sisira ng mga ito. Tignan natin. Sa pagbabalik ko, Malalaman mo kung sino ang kinakalaban mo, bata. Wika ng gobernador. Akmang sasakay na ito ng sasakyan nang biglang humarang si Arturo. May hawak itong banga. Sandali lang po, Gobernador. Pasensya na po kayo sa asal ng binata. Hindi lang po kayo nagkaunawaan pero ito tanggapin nyo. Isang banga. Masarap gawayan sa purong katas ng tubo. Siguradong magugustuhan nyo ang lasa. maraming salamat sa alay. Pero hindi magbabago ang pasya ko. Magbalat-balat na kayo. Dahil sa oras na bumalik ako, sisiguraduhin kong aalis kayo sa lugar na ito. Hindi na nagsalita si Arturo. Salip hinawakan nito sa balikat si Evan. Anong ginawa mo, Manong? Bakit mo binigyan ng alak ang taong yun? Hayaan mo siya. Sana lang, masiyahan siya sa laman ng tapayan na yan. Nakangiti ng nakakaloko si Arturo. Biglang kinabahan si Evan dahil may ideya ito sa susunod na mangyayari. Pumasok ng sasakyan ang gobernador kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi pa man nakakalayo, biglang humarurot ang sasakyan. Bumangga sa malaking puno ng mangga. Sumigaw ang mga nasa loob nito. Biglang nagbukas ang pintuan. Gumapang palabas ng sasakyan ng gobernador. Punong-puno ng dugo mula sa kalmot ng kung anong nilalang. Marahang naglakad si Arturo papunta sa kinaroroonan nito ng nakangiti. Ano, Gobernador? Masarap ba ang alak? Walang iya ka. Anong nilalang yung laman ng banga? Wala naman. Mga munting alaga ang laman nun. Tinignan ni Evan ang sasakyan. Patuloy na nagkakagulo ang ilang tauhang naiwan sa loob. Maya-maya ay gumapang palabas ang nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Evan. Kakaibang nilalang ang nasilayan. Maiksi ang tenga nito. May mahabang sungay. Pantay ang mga paa sa harapan at likuran. May mahabang buntot
at 2 pares ng nakatayong mga tenga. Halos kasing laki ito ng aso na may mahaba at malaking pares ng pangil na nakauslipay taas. Hindi sigbi ng isang yan, Manong ah. Anong uri ng nilalang ang nilagay mo? Mali ka, Evan. Sigbin pa rin ang isang yan, pero mas mataas na uri. Bawat isang kawan ng sigbin, may isang namumuno na kung tawagin ay unlaon. Sa lugar na ito, merong 4 na kawan. Ang sa akin, sa iyong ina at sa iyong ama. 3 lang po nabanggit nyo ah. Kaninong kawan ang ika-4? Sa iyo, Evan. Sige na, nag-aantay ng utos ang iyong unlaon. Nagulat si Evan nang sabihin na siya ang nagmamay-ari ng nilalang. Hindi na kailangan magsalita ni Evan. Tinignan nito ang nilalang. Ibinaling ng unlaon ng atensyon sa gobernador. Walang awa itong nilapa. Pilit pang nagmamakaawa pero hindi nakikinig ang nilalang. Naglabasan na rin sa paligid ang iba pang mga sigbin. Pinagtulungan ang lahat ng tauhan ng gobernador. Walang natirang buhay sa mga ito. Nang matapos pagpapapatayin, nagsibalikan na sa kani-kanilang tapayan ang mga alaga ni Arturo. Anong gagawin natin sa mga bangkay nila, Manong? Siguradong malaking gulo to. Huwag kang mag-alala, Evan. Sila ang pumasok sa iyong teritoryo. Nakalimutan mo ba? Marami tayong mga aso. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay nagdatingan ang mga otoridad. Nagsiyasat. Pinalabas nila Arturo. Nilapa ng mga aso ang gobernador at ang mga tauhan nito dahil nagpumilit silang pumasok. Batay sa mga nakitang ebidensya, pinanigan ng mga otoridad ang testimonya nila Arturo. Matapos ang kaganapan, wala nang nagtangka na pumasok sa lugar. Lalo na mula sa panig ng mga tao na gustong sirain ang pamilya nila Evan. Sa kasalukuyan, nanatiling sarado ang lugar, ngunit patuloy pa ring namumuhay ng sagana ang mga nakatira doon. Kilala ang lugar bilang pinakamalawak na tubuhan at kung taga-Negros ka, alam mo ang kwentong ito, ang kasaysayan ng angkan ng mga sigbinan.